tanan mga brother and sister, maayong gabi sa inyong tanan. Ako ay mga gabi sa inyong tanan na lalo tigit sa ating mga kababayan nating mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Akong ipangayo ang usa ka maayong gabi sa inyong tanan. Bago tayo mag-umpisa ay nais nating hilingin sa Panginoon na sana ay samahan tayo. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sana po ay inyong dinggayin ang aming mga panalangin ngayon sa gabing ito. At sana ay kung nakita mo kami sa mga pagkakasala at pagkukulang, sana inyo kaming patawarin at bigyan mo po kami ng masaganang biyaya na bumula sa iyo. Tanggapin mo sana ang aming mga panalangin at ang lahat ng mga nakikinig ngayon sana ay tumimo sa kanilang kanya-kanyang isipan upang ito po ang maging daan upang ikaw ay kilalanin na nag-iisang Diyos lamang. Maraming salamat sa pagdinig sa panalangin po. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Mga idol, mga brother and sister, ako po ay nagbukas ng Google kasi tayo ay hindi naman tayo eksperto. Hindi tayo eksperto, pero akin po nga sinuri, bukod sa nagbasa ako ng Biblia ang kaunting kaalaman, na itong kaalaman nito ay galing sa Panginoon, at kung wala tayong binibigay sa atin to, hindi naman tayo matuto nito. Kaya ako'y naniniwala na ang kaalaman ay binigay sa atin ng Panginoon. At mayroong mabasa rin sa Biblia na ang karunungan ay ang isasawala ko ang karunungan ng mga marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mga mababait. So ibig sabihin parang nasa normal lang. Ngayon, ang kaalaman natin konti ay bilang nagsuri, mga brother and sister, ako po ay masasabi natin na nasa panig ng Catholic Church, at akin pong pinag-aralan o sinuri dito sa Google. At sa katunayan, mga idol, bagaman tayo ay hindi pa tayo nagbukas ng Biblia, aking sinuri ang mga iba't ibang religion sa kadahilan ng sa Mateo 16:18 mayroon kasing tinayo ang Panginoong Hesukristo natin. Nung mag-usap sila ni Apostol Pedro, ngunit sinasabi ko naman, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan o ang Hades ay hindi makakapanaig laban sa kanya. Ibig sabihin sa iglesia ang tatayo niya. At kung nung maipatayo na, mayroong mga member doon na mababasa sa Roma 16:16. Ngayon, aking sinuri po sa Google. Sa Google lamang, tayo lamang po ay isang simple lamang na nag-aaral. At sana tulungan nyo rin ako para dito, kasi aking tiningnan dito sa Google, mayroon kasing ang Panginoong Hesukristo nung mag-usap sila si Pedro na magtayo ng iglesia, at hindi naman lingid sa ating kaalaman na mayroong limitaw dito na iglesia dito sa bansang Pilipinas. Maraming iglesia, at ang isa na rito ay ang ating mga kapatiran na Iglesia ni Cristo. Ngayon, tiningnan ko sa Google kung ang iglesyang ito ni Cristo na dito sa bansang Pilipinas, ito ba yung tinayo ni Jesus Christ nung mag-usap sila si Pedro doon sa ibayong dagat o doon sa ibang bansa. Ngunit sasabi ko naman, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito I will build my church, sabi niya. Upon this rock I will build my church, sabi niya. Si Pedro sinasabihan. Ngayon, tiningnan ko sa Google kung ito bang sino ang nagtayo
sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. Sino ang nagtayo? Alam niyo, nakakalungkot man sabihin, huwag kayo pong magagalit ha, mga ka-brother natin, mga kapatid. Ang sabi ng Google kasi, July 27, 1914, founded by Felix Manalo. Si Manalo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas. July 27, 1914. So, ibig sabihin, kung tayo mag-isip, hindi ito ang itinayo ni Jesus Christ, yung doon sa Jerusalem, doon sa nagkaroon nga ng mga member sa Roma 16:16. Kasi ang nagtayo doon kasi si Jesus Christ. Sabi niya, ako magtayo ng iglesia, Pedro. Doon sa ibang bansa. Ay, may iglesia dito tinayo ngayon, Iglesia ni Cristo. Tinignan ko sa Google, mga kapatid. Si Felix Manalo ang foundation July 27, 1914, itinatag ang iglesia sa Santa Ana, Manila. Ito namang Jehovah's Witness. Sinearch ko talaga to, mga kapatid. Ang Jehovah's Witness, sino ba ang nagtatag nito? Ang Diyos ba? Ito ba yung tinatag ni Jesus Christ nung mag-usap sila ni Apostol Pedro? Sa Google kasi, ang nagtatag kasi si Charles Taze Russell. Sa Google natin makikita. Si Charles Taze kasi pwede rin basahin natin Taze, pero pwede rin basahin natin ang Taze kasi T-E-Z-E. Jehovah's Witness, ang nagputayo ay si Charles Taze Russell. Ay, ewan ko lang kung hindi ako nagkakamali ha. Hindi lang natin alam. Basta yun ang nakalagay sa Google ha. Ngayon dadako naman tayo sa Iglesia ng Diyos. Yung kinainiban ni kapatid na Soriano. Sinearch ko naman sa Google at kung ito ba ang tinayo ni Jesus Christ. Kasi inaangkin din niya na kay Jesus Christ to, si Jesus Christ ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos. Kaya nga tinatawag ito Iglesia ng Diyos. Ito yung tinayo. Ngayon, tinignan ko sa Google naman, Iglesia ng Diyos ang nagtayo noong 1954. Unang-una si Abilino Santiago. Kaso lang ito si Abilino Santiago, medyo parang nawala siya doon sa grupong Iglesia ng Diyos. Kaya ang nagtatag talaga, nagpa-register si Nicolas Perez. 1954. Kung hindi ako nagkakamali dito, ito yung pagkatatag or pag-alis ni Abilino Santiago. Basta, pero ang founder nito si Nicolas Perez talaga nagtayo. Ang buong pagkaakala ko noon ang kapatid na Soriano. So, hindi pa rin ito ang itinayo ni Jesus Christ. Ngayon, dito naman sa Born Again JIL. Ang Born Again naman JIL, ang sagot naman ng Google ay Mateo 16:18. Paliwanag ng mga A to Z sa Google na si Jesus Christ daw ang nagtayo sa Born Again. At naging parang representative si Eddie Villanueva. Hindi ko lang kung ito ba. Ngayon, dako naman tayo sa Baptist Church. Sa Google na naman ulit. Sino ba ang nagtayo ng Baptist Church? Kasi ang Baptist Church, marami sangay-sangay na yan. Iba-ibang marami sila. Hindi natin, bakit bato-bato sa langit? Hindi, tanggapin na natin kung ano yung kwan. Huwag yung tayo masaktan. Kasi mga gusto natin katotohanan Sa Google kasi, ang nagtayo, itinayo ni Roger Williams. Oo. Pero, si John Smith ang unang
founder ng Baptist Church. Hindi ko lang alam kung ito'y totoo, alin dito, Roger Williams or si John Smith. Alin sa dalawa. So ibig sabihin, kung ito si Roger Williams o ito yung nagtayo, o hindi baga si John Smith, hindi para ito si Jesus Christ ang tinayo niya. Hindi ito. Ang Iglesia ni Cristo si Felix Manalo, Joel 27, 1914. Doon sa sa Iglesia ng Diyos 1954, si tumiwalag si Abilino Santiago, ang nagtatag si Nicolas Perez. Sa Baptist Church si William, o hindi, si John Smith. Dito naman sa Mormons, kasi inaangkin din nila na sila ay propeta si Mormons. Tinanong ko rin sa Google, ang nakalagay doon, ang nagtatag naman, Joseph Smith Jr., April 6, 1830, doon sa New York. So ibig sabihin, kung itinayo ito doon sa New York, doon man si Kristo Jesus Christ mag-usap sila ni Pedro, doon man sa Jerusalem, doon sa parting Roma. Paano ba to? So ibig sabihin, dispalinghado to. Dito naman sa Sabadista, yung Seventh-day Adventist Church, tinanong ko naman sa Google, search ako. Ang nagtayo pala sa Seventh-day Adventist Church si Ellen Gold White, at ang katuwang niya yung kanyang asawa na si James White. Yun ang katuwang niya. At kauli-ulihan, kasi marami na mga kapatid, maraming, sana wag kayong masaktan, tanggapin natin kung mali man ako, ay di walang problema, basta na-search ko lang sa Google. Nag-search lang ako kasi isa ako sa nagtuklas. Ang huli kong sinearch sa Google kung sino ang nagtayo sa Catholic Church. Yan ang kahuli-hulihan kong tinanong. Sino ang nagtayo sa simbahang Katolika? Catholic Church ang tinanong ko. Nakalagay doon Catholic Church founded by Jesus Christ. So, tapos pa doon sa Google na si Pedro, obispo, pare. So, pumasok sa aking isip, alin ba dito ang parang ang iba malayo. Tao ang dito hayagan sa Google na si Jesus Christ talaga nag-founder. Siya nagtayo. Sana magbukas ito sa ating isipan, mga brother and sister. Sana Catholic Church, Jesus Christ, founded by Jesus Christ ang Catholic Church. Kaya aywan ko lang kung gaano katotoo ito, pero natuklasan ko lang. At sana sa kunting kaalaman, mga idol, sana mga brother and sister, sana ay inyong napakinggang mabuti, at sana ay inyong talimahin, at sana ay kung totoo man ito sa Google, kasi tao rin ang nagawa, at itong Bible tao nagawa, pero sa Pedro mababasa na inudyukan ng Espiritu Santo ang mga nagsulat nito. At sa Google mababasa Jesus Christ Catholic, founded by Catholic. Jesus Christ Catholic Church founded by Jesus Christ. Sorry, mali ako. Catholic Church founded by Jesus Christ. Kaya di ko lang alam. Yan ang nag-ano sa Google. Sana ay pagpalain tayo lahat. Sana ay tanggapin natin lahat ang anuman, kung totoo man to o hindi. Basta yun ang ating nabasa, yun ang ating na-search sa Google.
Tayo manalangin na maraming salamat Panginoong Diyos sa gabi ito. Sana po ay pagpalain nyo kaming lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Sana po ay pagpalain ninyo. At patarwarin sa lahat ng pagkukulang at mga pagkakasala. Bagaman nakita mo kami sa mga pagkakasala. Mga kasalanan ginagawa na hindi sinasadya. Mga kasalanan sinasadya. Pero alam ko po na ikaw po ay maluwag, maluwalhati at mapagkaloob. At ikaw ang pinakamabait sa lahat. Sapagkat ikaw ang may lalang sa lahat ng bagay. Tanggapin mo sana ang aming panalangin, mga kasalanang malaki o maliit. Sana inyong patawaran kami. At tanggapin mo po ang aming mga pagpapasalamat. Sa gabing ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Sana po ingatan mo kami sa aming mga pagtulog, gigising bukas upang harapin ang panibagong bukas. Maraming salamat. Kung lalapit kami sa iba, Panginoon, wala man kaming mapapala. Kaya sa iyo lang kami lumalapit. Ikaw ang Diyos. Ikaw kasi ang Diyos eh. Ikaw ang dapat namin lapitan. Sabi mo, pag tumawag, ikaw ay sasagot. Pag kakatok, ikaw ay magbubukas. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sana ay pagpalain mo kami sa gabi ito. Ang lahat na ito ay aking pong hinihiling sa inyo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat. Amen.